bakit ba atat na atat itong mga peking opisyal ng Senado na isara ang Senate? Bakit? Lalo na yung yung mga yung ipokritong 12. Ipokritong 12. Hindi na ho 11, 12 na ho. Na 11 ho yung 13. Na 11 yung 13, kaya naging 12 ang 11. Peke, sapagkat hindi sila sumunod sa lahat ng mga itinatadhana ng batas. Una ay ng konstitusyon at ng mismong Senate rules. Hindi ba ga? So, hindi nila sinunod yung. Kaya sila ay mga peke. Hindi ko kailangan ang tawag dito, hindi sila karespeto sapagkat wala silang dahilan para ay ipagpatuloy ang kanilang ginagawa. Nakakatakot na ngayon dahil ang puntirya talaga nitong demonyong administrasyon na ito ay unti-unti nang isara ang lehislatura at nang sa ganun ay wala nang magdidesisyon kundi Malacanang na lang. So, tama yung sinabi, hindi ko maalala kung si Barsaga o si Leviste, tama yung sinabi nung alinman sa dalawa, hindi ko maalala, that the Philippines is under de facto martial law. Oo, under the impacto martial law. Yan ang Pilipinas ngayon. At yan ho ay isang bagay na kailangan ho nating balikatin. Meron na naman tayong susubaybayan sapagkat lumalabas na ang NBI ay di umano ay nagsasabi na mayroon na naman daw hong clear and present danger dyan ho sa paligid ng Senado, and they are planning na higpitan ng husto yung gawing masyadong mahigpit ang pagpasok ng mga tao dyan or hanggang to the point na magkaroon ng tinatawag nilang lockdown. Kaya ako nagtataka, bakit ba atat na atat itong mga peking opisyal ng Senado na isara ang Senate? Bakit? Samantalang peke sapagkat hindi sila sumunod sa lahat ng mga itinatadhana ng batas. Una ay ng konstitusyon at ng mismong Senate rules. Hindi ba ga? So hindi nila sinunod yung. Hindi sila naniwala doon sa doktrina ng konstitusyon. Kaya sila ay mga peke. Hindi ko kailangan ang tawag dito, hindi sila karespeto sapagkat wala silang dahilan para ay ipagpatuloy ang kanilang ginagawa. Kung talagang itong mga tao na ito, lalo na yung yung mga ipokritong yung ipokritong 12, ipokritong 12. Hindi na ho 11, 12 na ho. Na 11 ho yung 13. Na 11 yung 13, kaya naging 12 ang 11. Ganon. Siyempre, wala kang magagawa sapagkat duwag yung isang senador, takot sa responsibilidad. Diba? Pinagyayabang na nga niya ngayon na 3 sa 5 kaso niya ay absuelto na. Paanong na-absuelto? Diba? Yun yung that's the perk. Kaya nakakatakot na ngayon dahil ang puntirya talaga nitong demonyong administrasyon na ito ay unti-unti nang isara ang lehislatura at nang sa ganun ay wala nang magdidesisyon kundi Malacanang na lang. So, tama yung sinabi, hindi ko maalala kung si Barsaga o si Leviste, tama yung sinabi nung alinman sa dalawa, hindi ko maalala, that the Philippines is under de facto martial law. Oo, under the impacto martial law. Yan ang Pilipinas ngayon. At yan ho ay isang bagay na kailangan ho nating balikatin. Tayo na mga malayang Pilipino, babalikatin ho natin ang kademonyohan nitong administrasyon na ito na ang sabi nga nila ay nagpapairal ng de facto martial law. Walang deklarasyon na may martial law. Walang nagsasabing may martial law. Pero sa nangyayari ngayon, wala tayong nakikita kundi sila lang. Hindi na nila pinakikinggan ang nakararaming taong bayan. Bakit? Sapagkat mahigit 30 milyon aayaw sa administrasyon na ito. Yon ang katotohanan. Kaya maging ako paniwala na ultimo ang ating kasundaluhan
bagay na yung mga maliliit nating mga sundalo, yung simula private hanggang master sergeant, ay pawang mga sunod-sunuran. Wala silang magawa eh. Wala silang magawa. Pero yung kanilang mga opisyal, hindi naman lahat, hindi naman lahat, partikular, kay Colonel Dennis Canya, dyan ho sa Southern Luzon Command, yung PIO ng Solcom. Alam kong hindi ito nababayaran. Pero yung dati nilang Solcom, anyari. Abante Pilipinas. Yung dati nilang Comsolcom. Di ba napanood ninyo, di ba? Napanood ninyo yung video ni General Palafox na dating commander ng Solcom. At kausap ni sino to? Sila Tambaloslos at saka nitong si Saldico. Di ba? Pinag-uusapan na approve na ang budget nyo. Ganyan. Hinihintay na lang natin yung mag-leak yung video tungkol naman dito kay Diomanoy kay Browner. Wala na tayong aasahan. So tayo na lang mga kaabante na malayang Pilipino ang sa tingin ko ay magbabata ng lahat ng mga hirap at dusa na kinakaharap ng ating bansa sapagkat pilit nilang itinatago eh. The economy of the Philippines, laglag, bagsak, sayad. Wala tayong patutunguhan. Mabuti na lamang kahit papaano, merong mga magagaling na naipwesto dyan sa iba't ibang mga ahensya ng gobyerno. Abuti na lang kahit papaano, andyan si Kiko Benitez sa TESDA. At kahit papaano ang ating mga kababayan ay nabibigyan ng sapat na pagsasanay. In fact, high-tech na. Mabuti na lang, andyan si Hans Kakdak, dyan sa OWA, sa DMW. At saka si PY Kaunan, dyan sa OWA, na kahit papano nabibigyan ng pagkakataong umangat ang ating mga OFW. Ay ewan ko lang, itong DOLE. Kumusta naman ang kalalagayan ng ating mga manggagawa? Abante Pilipinas. Diba? Habang patuloy na tumataas ang bilihin, ang sweldo ng ating mga manggagawa, wala pa rin pagbabago. Bibili ka ng yung dating binibili mong halagang 1,000, ay mukhang hindi na ho 750. Parang sa pakiramdam ko, yung nabibili ko dati ng 1,000, 500 na lang ngayon. Kaya sana sana ho magising na tayong lahat. Sana tumindig ang nakararaming Pilipino sapagkat ang nangyayaring ito ho'y magtatagal. At hanggat kayo'y nananatiling tahimik, hanggat kayo'y nananatiling nakatingin lamang at nakamasid, kahit na ayaw ninyo sa nangyayari, wala naman kayong ginagawa, ay mananatili ho kayong naghihintay. At ang maapektuhan ang inyong mga